former NBA first-round pick, minalas sa basketball. San Antonio Spurs, mas lalong lumakas. Damian Lillard, kinontra ang salita ni Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD15 with spike, mabibili lamang sa halagang $1,999. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high-quality shoes. Naglaro si Cedric Milner Jr. ng 4 na season ng basketball sa college. Isa para sa Cleveland State at 3 para sa Toledo. Nitong nakaraang taon, nag-average siya ng 16.1 points, 5.9 rebounds, 1.8 assists at 1.1 steals per contest. Habang nakapag-shoot ng 49.6% mula sa field, sa 42% mula sa 3-point range sa loob ng 35 games. Kung titignan ang numero, siya ay napatunayang isang elite na 3-point shooter, na gumawa ng 1.7 3-pointers sa kanyang 3.9 attempts sa bawat laban. Ang 23-year-old ay hindi na-draft noong Hunyo sa NBA draft sa taong ito, ngunit naglaro siya para sa San Antonio Spurs sa NBA Summer League. Ayon kay Michael Scotto ng Hoops Hype, pipirma si Milner sa Spurs para sa 2-way deal contract. Naayon pa sa detalye kay Scotto, ang San Antonio Spurs ay sumang-ayon sa isang 2-way deal kay Seth Milner. Sinabi ito mula sa mga pinagkakatiwalaang source. Noong nakaraang taon, ang Spurs ay ang isa sa pinakamahinang 3-point shooting team sa liga, na nasa ika-26 out of 30 teams, na napagmay-ari ang 34.5% sa 3-pointers. Ang prangkisa ay kilala na noon, bilang isang mahusay sa pagbubuo ng mga batang talento. Kaya posibleng ito ay maaaring maging isang mahusay na hakbang para sa parehong Spurs at kay Milner. Ang Spurs ay nagmula pa sa isang season, kung saan sila ang naging 15th seed sa Western Conference na napagmay-ari ang 22-60 record. At hindi nila nakuha ang NBA playoff sa ika-4 na magkasunod na season. Pumasok sila sa rebuilding mode nang matrade nila ang all-star guard na si DeJounte Murray sa Atlanta Hawks noong summer 2022. Gayunpaman, maraming excitement sa paligid ng prangkisa ngayon, dahil ang Spurs ay nag-draft ng kakaibang talent at skills na si Victor Wembanyama sa unang pagpili sa 2023 NBA Draft. Anong masasabi niyo mga kaibigan patungkol sa hinaharap ng Spurs? Sa kabilang banda naman, naglaro si Anthony Bennett ng isang season sa college basketball para sa UNLV, at nakakapag-average ng napaka-produktibong 16.1 points, 8.1 rebounds, 1 assists at 1.2 blocks per contest, habang nakapag-shoot ng 53.3% mula sa field, para sa kanyang 37.5 mula sa 3-point range sa loob ng 35 games. Kasunod ang kanyang solid na season. Napili si Bennett sa first overall pick noong 2013 NBA Draft ng Cleveland Cavaliers. Pinakahuling naglaro siya sa liga ay noong 2017 season, nang siya ay miyembro ng Brooklyn Nets sa panahong siya ay nakakapag-average ng 5 points at 3.4 rebounds sa bawat laban, habang nakapag-shoot ng 41.3% mula sa field sa loob ng 23 games. Ngayong tag-araw, si Bennett ay isang free agent at pumirma sa Sono Sky Gunners sa Korean Basketball League. Gayunpaman, iniulat ni Alberto De Roa ng Hoops Hype, na si Bennett ngayon ay pinakawalan ng team. Sa loob ng 4 na season sa NBA, naglaro si Bennett para sa Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers. Ang kanyang career average ay 4.4 points at 3.1 rebounds kada contest, habang nakapag-shoot ng 39.2% mula sa field, na mayroong 26.1% mula sa 3-point range sa 151 regular season games. Naglaro na rin si Bennett sa G League at nakakapag-average ng 13.2 points, 5.6 rebounds, 1.5 assists at 1 steals per contest. Habang nakapag-shoot ng 48.2% mula sa field sa 42.2% mula sa Naglaro na rin si Bennett sa G League at nakakapag-average ng 13.2 points, 5.6 rebounds, 1.5 assists at 1 steals per contest. Habang nakapag-shoot ng 48.2% mula sa field, sa 42.2% mula sa 3-point range sa loob ng 68 games. Bilang karagdagan sa NBA at G League, ang 30 taong gulang ay gumugol ng oras sa paglalaro sa ibang bansa, at nakapag-average ng 6.3 points at 3.3 rebounds sa bawat laban.
habang nakapag-shoot ng 51.4% mula sa field sa 44% mula sa 3-point range sa 8 laro para sa Jerusalem noong 2021-22 season. Sa kabilang balita naman, iilang bagay ang sinabi ni Damian Lillard noong Martes sa isang palabas na tinawag na It Is What It Is. Isang palabas sa aggregation round. Ang isa sa kanyang sinabi ay kailanman hindi niya isinasaalang-alang na sumali sa Golden State Warriors bilang ang kanilang tinalakay. Ngayon naman, ang pangalawa, ay pinuri ni Lillard ang kanyang sarili bilang ang pinakamahusay na kasalukuyang point guard ng NBA, lalo na sa itaas ni Stephen Curry, na siyang tinatalakay nila ngayon sa buong konteksto. Steph played in the offense like me, where it was required for him to have the ball more. We'll get to see him do more point guard stuff. You think Steph is better than you? I don't think nobody is better than me. I don't think nobody's better than me when I get on the court. That's probably my greatest strength is I believe what I believe, and that's what it You is. think you're the best point guard in the NBA right now? Yeah. Higit pa rito ang sinabi ni Lillard, at inaalam ngayon ang buong sagot, ngunit kahit na ang pinutol na clip na ito, ay nagsasabi sa iyo na ang Blazers star, ay nagsasalita ng higit pa patungkol sa kanyang sariling kumpiyansa sa kahit anumang head-to-head situation, kaysa sa sinasabi niya na siya talaga ang mas mahusay kumpara kay Curry. Ang totoo, maaari mong tanungin ang kahit sino mang mahusay na manlalaro at itanong ang bagay na ito. Sila ay sasabihing naniniwala sila na sila ang pinakamahusay. Maaaring ito ay mapagtatalunan. Maaaring ito rin ay magiging ganap na maling akala. Para sa kanila, ang lahat ay hindi na mahalaga, dahil pinaniniwalaan nila ang kani-kanilang sarili. At hindi naman talaga maitatangging si Lillard ay ang isa rin ngayon sa pinakamahusay na guard sa NBA. Ang isang kamakailang halimbawa nito, ay sa panahong sinabi ni Curry dito kay Gilbert Arenas, na naniniwala siya ang pinakamahusay na point guard sa kasaysayan. Ang mas mahusay, ay halatang halata na higit pa sa Lakers legend na si Magic Johnson. Natitiyak na marami ang sasang-ayon kay Curry, at meron rin ang iilan ang hindi sasang-ayon. Ngunit para kay Curry na gawin ang statement na ito, ay ang tanging bagay na dapat mong gawin sa iyong sarili. At para malaman ng lahat, kung gaano nga ba kaimportante ang tiwala sa iyong kakayahan, isang bagay na dapat hindi mawala sa isang atleta. Maaari mo ring tanungin si Curry, kung siya ba ay naging mas mahusay na manlalaro kaysa kay LeBron James, kung sakaling ikumpara ang kanilang kabuuan sa kani-kanilang mga karera. Natitiyak na siya ay gagawa ng kaso para sa kanyang sarili. Muli, maaari mong isipin na baliw ito para gawin. Ngunit ang mga taong ito ay tanging nag-iisip lamang ng tamang mindset para sa kani-kanilang sarili. Isang bagay kaya naabot nila ngayon ang kanilang kinatatayuan. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.